Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Pumipigil sa kanya, no? Ay, sino man ang pipigil? Kahit may kasama yan, di ba? Isang Ilongga at saka isang Chinese. Hindi, sigawang katindi yan. Ay, nako. Oo. Pero- Ayun lang na kasama natin dito para hindi tayo makapagsalita. Kaya nga. Ipagpapaon na natin, hindi natin siya pinagtatanggol, di ba? Opo, Sinabi na nga natin na mali yung ginawa niya. Sa isang ideal situation, dapat pinalagpas na lang niya. Totoo. Kaya lang, yun ang personality niya, Oo. bahala siya sa buhay niya, di ba? Opo, dapat usapan lang natin. Dahil nga po siya nagiging viral sa ngayon. Eh, ano pa ba sinasabi mo nakakasama ng kalooban ngayon? Naku, kasi nga sabi ko naman, maganda ng panahon. Hindi ba si Senator Oo. Marcoleta nung nakaraan, ang daming mga peking post tungkol sa kanya, di ba? Oh, tama yung naman. sinabi niya na, nako tanggalin na yung Noche Buena na yan. Yan, oo. Nung Friday, sinabi niya, hindi nga totoo yun, di ba? Wala siyang ganong ganyan. statement tungkol sa Oo. Noche Buena. Oh. Ngayon, nagpipilit na naman yung iba, na gumawa na naman ng kwento na naka-post naman ay okay lang magnakaw at wag magsole, basta state witness ka. Ibinabalik yung, yung usapin issue. ng restitution. At lagi nilang sinasabi, nako, pwede na palang magnakaw basta magiging state witness ka, wag mo na isole. Pwede pala yan. Tapos Senador Marcoleta ang nagsabi daw. Wala, dinibank lahat yung ano eh. Kasi nanggaling ata yan doon sa isang interview na isang retired Associate Justice. Tapos ang pinatutungkulan nila, Senador Marcoleta. Kaya nga. Yung, Tinwist naman ng iba. Iba naman, Ako no? po kapag kaho kasi mga ganyan, ibig sabihin, wala na kasing makuhang ibang issue. Totoo. Diba? For example, sinampahan ng kaso, hintayin natin yung yun ang kaso. sagot ko, diba? siyempre. Oo. May sagot din. Meron nga ako pinose sa araw, kaso na siguro yun eh. nakasandaang repost na repost. Wala pumapansin eh. Oo. Hindi siguro nahalata. Ipapaulit-ulit lang yan. Yun na nga. Kaya Tapos nga. pag tinignan mo naman yung kanyang page, lock. Sabihin, parang... Ayaw magpakita. Ayaw magpakita. Oo, nagtatago. Pero doon sa dami ng post niya, mahigit na 100 doon sa comments, sa reply, walang pumasin, hindi niya nahalata sa... Ito po yung usap-usapan mga kareaksyon. Ito, unang-una, magre-react lang ako kay Madam Rowena Guason. Tama naman ang sinabi ng mga kapatid natin na kung pinalagpas na lang ni Madam Rowena Guason, di sana wala ng mga issue na ganito. Kaya lang baka nga nasaktan sa approach po nung isang tao na parang pinaalis siya sa lugar na yon. Pangalawa, ito yung mga post po laban sa ating senador na future vice president, Senator Rodante Marcoleta, mga kareaksyon, kahit hindi po siya sinasama sa mga survey, siya pa rin po ang nangungunang vice presidential sa 2028. Marami pong paninira sa kanya, yung mga nakademanda siya, ganoon. Yung mga, mga Facebook page na yun, ay mga peke, mga trolls. Mga trolls po, mga reaksyon. At habang nalilibang tayo dyan, ano pa hindi yan? natin maintindihan, no? Kung nalilibang tayo o naiinis tayo sa mga pangyayari niyan, nakikita nyo ba na siguro inyong nahalata, di ba? Nahalata nyo ba na habang tayo ay, ang pinag-uusapan natin ay yung sinabi di umano ng isang tao na hindi naman totoo, at yung mga nangyayaring iba pa, na yan, dyan tayo busy ngayon, hindi nyo ba nahalata kung ano na ang nangyari
doon sa mga isinasangkot sa mga flood control project, mga anomalya, yung mga nawawalang bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan. Mukhang ang iba ata lihim na nangingiti, Nelson. Bakit? Kasi mukhang nalilisa sa kanila, hindi na sila nababanggit. Ayun nga. Yung iba naman na mga hindi mo dapat sila naman ang nadidiin ngayon. Ayun nga nangyayari, di ba? Di ba? Oo. Ang malungkot, mga kababayan, matapos na masimula ng mga investigasyon, parang lumamig na kasing lamig ng Disyembre. Wow. Oo. Nako! Hindi ba? ICI. Oh. Isang beses nag-livestream, puro executive Executive session. session na. Oo. Wala na tayong makita, wala tayong mapanood. Oo. Senate Blue Ribbon, nung naituro yung mga matataas na opisyal na posibleng may kinalaman dyan, Oo. biglang nawala. Nako po! Biglang nahinto rin, di ba? Oo nga, no? Kasi matatanda mo, 2 beses na putol to eh. Nung mag-testigo ang mag-asawang Diskaya, naituro yung mga kung paano nangyayari, di ba? Totoo. Biglang nagpalitan ng liderato ng Senado. Yan. Pinalitan ng Senate Blue Ribbon Committee chairmanship. Oo. Bago na naman. At nung nag-iimbestiga na ulit dito, diretso na eh. Oo. At may lumitaw na isang Orly Gutierrez, ha? retired ano ba siya? Marine? Master Sergeant. Oo. Oo, At nagtuturo rin ng Nako. ito, ganito pong ginagawa. Oo. Matutumbok na eh. Hinto na naman. Oo nga. Bakit nga gano'n, di ba? Oo. Bakit gano'n? Hindi ba tayo wala ba kayo nahalata tungkol sa mga pangyayaring yan? Parang bigla, ano nangyari? Teka lang. Oo. Upo tayo, upo muna. Oo. Tingnan natin ang drawing board, gano'n nangyari. Nako. Gano'n ang nangyari. At ang nangyari ngayon, iba po ang pinag-uusapan natin. Oo. Iba yung umuubos ng oras sa social media. Dapat mahalata natin lahat ito. Ipihit natin siguro sa dapat na direksyon na pupuntahan niya, no? Kasi marami na naglilihis na. So, Oo. At saka isa pa, meron pa isang tumahimik. Oo. Napansin mo ba? Sino? Isang linggo nang wala si Saldi ngayon. Saldi ko. Oo. Ay, hindi. Siyempre. Ano, nagtotono ba? Nagtotono? Nag-negotiation, di ba? Na ano na ba yung passport? Cancel Wala, na? hindi, Wala. walang bago. Wala pang video. Ganon? Hindi ba yan ang usapan daw? Ay, hindi nga rin tinanggap yung kanyang bait, di ba? Yung kanyang blackmail, sabi? Yun ang sabi. Oo. Pero ano bang nangyayari? Na-cancel na ba yung passport? Hindi, tapos mahimik din siya, no? Okay, yun naman hihingi. Huwag mong cancelahin ang passport, walang video. Wala. Ay, hindi pa cancel yung passport. Oo. Wala pang video. Ganon? Eh, sinasabi natin, di ba? Parang nalusutan niya. Ay, nga, no? Oo. So, ano pa mga tumahimik ngayon? Ano? Marami. Pati lagay ng panahon, tumahimik din eh. Oo. Sabi mo kasi kayo na, medyo nasisiphayo ka sa mga pangyayari at nagpapalitan ng kung ano-ano. Ayun nga. Oo. Tapos ang lumulutang na ngayon ay kung sino-sino na mga kakasuhan na nawala yung mga dating mga itinuturo dyan. Yung mga binabanggit na pangalan, ano? Oo. Bakit nagkaganon? Napunta na, tapos ang iba nagsasalita, parang mga showbiz reporter. Bakit showbiz? Kasi marami sila ngayong mga blind item. Aba. Meron anyang si ganito, Ba? na may letter R ang pangalan. May mga clue? Oo, tapos may letter F ang apelido. Malakas magbigay ng tip. Sino kaya yan? Nabasa ko rin yan eh. Ganun ba? Hindi kaya nga makikita mo dyan, iba na yung lumulutang eh, di ba? Oo. Bakit ang lumulutang ngayon ay yung chicks ng senador? Kung sino man yan, ano? Sino man yan? Oo nga. Bakit ganon? Kasi nga may, sa tingin ko lang ha, parang gusto nga ilihis yung ano. Habang may... Nililigaw na po yung nagte-trending ngayon, yung senador daw ay nagbibigay ng 250,000 na tip. At yung senador daw mayroong letter T, tsaka letter R, tsaka letter F. Yung letter R sa pangalan at letter F sa apelido, baka Robin Fadilla. Di ba? Baka Robin Fadilla, o di ba? O di ba? O Senador Rato de la Rosa, o di ba? Fela Rosa. Mabubuhay na bago o malulutang na bagong pag-uusapan, safe yung mga ina-investigahan. di ba? Siyempre, naman. Sabi nila, kung nagtatagumpay yung diversionary tactics natin. Ang bago nga ngayon, yung mga Duterte na naman dyan eh.
Yung mga isyong luma pa rin. Oo nga. Di no? ba? At tapos bubuhayin daw yung impeachment Ayun next pa, year. ayun Anyway. pa. Ayun, Oo. oo. Anyway, ang isang mainit na issue ngayon, magiging laman din ng ating Vox Populi Nelson, ito nga yung sinasabi ko, na para bagang blind item Aba? ng showbiz news. Kasi meron ng Kung showbiz reporter yan. ayaw ko naman paniwala ng showbiz reporter. Kasi pagka showbiz reporter, laging nasa parlor yan eh. Ay, oo, Pagka nandun siyempre. ka sa parlor, Totoo. doon, makakakuha ka ng mga... Hindi barberia. Oo. Kasi yung barberia, mga matitipon. Makakakita ng mga makakakuha ng mga impormasyon. Oo. A1 information. Ay, dito naman sa parlor, ay ano to? Mga blind item ang makikita, Ayun nga. mapapakinggan dito. Oo. Ano ba sabi niyang showbiz reporter na yan? Eh, meron na raw kasing mga big fish, Nelson. Big fish. Big Ay, fish. pagka bagong taon, kami, yan ang... Pupunta kami ng Commonwealth Market, yan, abangan ko yan. Ha? Yung bagsak Ay, pa lang. kasi yung lapu-lapu malaki. Ay, naku, the best. Yan lang, okay na yan. Wala na iba. Sweet Oo. and sour yan. Tapos, oo. I-steam mo, no? Big Kaya, fish. yung steam lapu-lapu, Oo. nalagyan mo ng mayonnaise. Kahit nga kung halimbawa, medyo nagtitipid ka, kahit yung tilapia ang malaki. Ayun, yung karpa. Pwede yung Big karpa. fish pa yan. Yan, no? Yan ba ang binabanggit ng showbiz report? Pero hindi ito may kinalaman sa literal na pagkain, Ha? kundi big fish sa likod ng flood control scam. Ay, ano Nelson. sinasabi natin? Oo. Big fish. Ang galing ng showbiz report. So, nag-ano na siya doon, ha? Nagbanggit na siya eh. Hindi na yung Oo. issue nung mga artista? At para sa kanyang big fish na ito, ay isa daw senador. Wow! At ang katunayan na ito ay isang senador, sapagkat siya'y sumulat sa Senate President para wag itong bigyan ng travel authority, Nelson. Ha? Wag bibigyan ng travel authority kung sino man ang senador na ito. Sapagkat para sa kanya ay ito ang big fish Aba. sa likod ng flood control scam. Pagka flood control scam at binanggit mo ang big fish, ang big fish niyan dyan, hindi yung kumukuha ka lang ng kickback. Kasi Ay, hindi. kung kukuha ka lang ng kickback, Oho. hindi ka big fish. Hindi ikaw nagmamando, parang... Wala, nakinabang ka lang Oo, doon. binibigyan ka lang ng ano. Oo. Ang big fish sa flood control, kasi may pondo yan. Oo. Ay, yung ito, pondo dyan, ha? Ito dyan. Oh, Ganito yun ang ilalagay dyan. Yung nagdidistribute Yun ang ng puno. mamando. Ayun ang totoo, tama ka doon. Kasi yung sasabihin, kausapin mo, halimbawa, ha? Halimbawa, totoo yung senador na yan. Kausapin mo yung senador na yan, ilalagay natin yung project. Oo. Ganito, kickback niya. Oo. Siyang nag-uutos ng... Siya nagpaplano talaga, no? Oo, siyang nagdi-distribute ng di ba? So kung ibig sabihin mo, parang co-conspirator lang 'yon. Oo, Hindi yun ano talagang lang yun? hindi yun ang big fish. Binayaran mo lang yun para... Oo nga, Di no? ba? Wow, Tao mo lang yun. may punto ka nga sa bagay na 'yan. Pero para kung sa tinutukoy ay kumuha lang ng kickback, hindi pa big fish siya sa isang sindikato, di ba? nakinabang lang siya doon sa kumbaga, isa lang siya sa mga nakinabang. Yes. Oo nga, no? Oo. Hindi pa wala pang mastermind dyan. Ay, pero Hindi nga kanang kamay ng mastermind dyan eh. hindi, pero para sa kanya, big fish na ito, Nelson, kasi aktibong senador daw eh. So ang batayan niya, yung pwesto, hindi yung nag-isip ng masamang bagay. Ay pagka Di ba? ganyan, galunggong lang yan. Sap-sap ba ang tawag nito? Sap-sap Dilis? yan. Nako. Ano ba sabi? Oo. Ang binabanggit po natin, mga kababayan, Na showbiz reporter yan, ha? Kasi sabi mo, blind item. hindi naman, parang parang showbiz reporter ang style. Eh, si ano yan? Si Kakang ano yan? Deo Macalma yan. Yan ang may blind item. You know nga, may mga bubuit na pinakalat dyan, ha? Siya ba yun? Eh, pero ito, hindi bubuit ito. Ha? Eh, kasi makapangyarihang tao ito, Nelson, eh. Makapangyarihang tao ito sa ating bansa. At may kapangyarihan itong manghuli, magkaso, at kung ano-ano pang mga taong gumagawa ng katiwalian sa ating pamahalaan. Talaga, ha? Opo. Ang ating ang binabanggit ay ito pong ang pagbubunyag ni Ombudsman Boying Remulla Aba, siya pala yun. na 2 malalaking isda, big fish, Wow! ang nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay isang maanumalya pong flood control projects. Ayan, sabi niya, on the big fish, may isa tayong tingin kong hinog na hinog. Papasok na. Ba?
may isa pang yung ano yun, PI na na-delay ng konti. Pero malapit na din yon. Marami pa tayong ibang inaay na cases, kaya within the next few days, maraming ipa-file sa Sandigan Bayan at sa RTC. Kaya kahapon, yung kay Diskaya. Yon. Aba, ayon po kay Senador, ay Ombudsman Boying, hindi niya pinangalanan, Nelson Yun nga. Hindi po niya binanggit kung sino-sino ang mga senador na ito. Pero, Blind item. kinumpirma na nagpadala na po siya ng liham. Kaya natin nasabing senador, kaya sapagkat siya nagpadala ng liham kay Senate President Tito Soto upang pagpigilan ang pag-alis sa bansa ng isang senador. Huwag na pong bibigyan ng travel authority. Sa panig po naman ni Senador Tito Soto, ang ating Senate President, aba, wala niya ako natatanggap na sulat, Nelson. Wala dyan. At nilinaw din po ni SP Soto, hindi kailangan ng travel authority para sa personal trips ng mga senador sa ibang bansa. Ayon. Nako, yun po ang sinasabi. So, hindi mo na niya kailangang ikaw ay sumulat sa akin para maglabas ng travel authority. Kasi hindi naman kinagawa ng mga senador yan Yun. na humihingi ng travel authority sa Senate President. Di ba? Ang sakop lang yata ng travel authority, yung mga Civil Service Commission. Yan. Oo. Tama ka Nasa dyan. Mga executive, empleyado ng gobyerno. Opo. Nako. Ang tindi. So, Big fish. walang tinukoy kung sino yung huhulaan nyo na lang yan. Kasi nabanggit niya ata ito sa kanyang programa sa radyo. Hindi naman niya sinabing kapatid mo yun, kasi yung kapatid ata nung senador nung tinutukoy niya, kasama sa programa Hindi ko lang alam nung kung araw na yun, yung present. Doon. Doon sa kanilang programa. Yun. Pinakamabuti, Nelson, mamahagi muna tayo ng lugaw. Masarap yan habang may malamig ang panahon. Yun yung mainit na lugaw. Bakit po natin nasabi? Kasi po, namahagi ng hot meals o PPA lugaw ang PPA Port Management Office ng NCR North. Yung ginawa nilang pagkuha ng reserve fund ng PhilHealth, inilagay sa National Treasury. Yung pala, kaya inilagay sa National Treasury ay para ilagay sa budget at magamit sa mga unprogrammed funds. Dinagdag daw sa no? Oo, Ako, ang dinagdag. isa sa nakikita ko pa dyan, Nelson, yung malawak na epekto nito. Kasi ngayon pala, yung mga ahensya ng gobyerno na kinunan din. Kasi naging controversial lang dyan PhilHealth, Nelson Pero meron din palang mga ahensya ng gobyerno na kinunan din ng Meron pondo. din, lahat ng nakita nila na may sobrang pondo, may mga reserba, kinuha nilagay sa National Treasury. Kasi yung sa PhilHealth, mga 90 billion. Pero 60 billion. Yung kabuuan kasi 90, di ba? At hindi pa nakuha lahat. Yes, yung last tranche kasi yan, 30 billion, nag-TRO. Di ba naalala mo? Yes. Pero yung una at saka pangalawang tranche, na yung, kaya umabot ng 60. At bukod pa pala dyan, meron pang isa yung PDIC. PDIC mas malaki. 130 billion pala Nako! ang kabuuan. At may nakuha talaga dyan, ha? Ayun. Oo. At yun pala ngayon, ang PDIC, ay pwede rin palang magprotesta ngayon. Ba't teka lang, ibalik nyo rin sa amin yan. Kasi pareho lang ng batayang ginamit. Yun na nga. Yung yun na ginawa nga. nilang provision sa doon sa GAA, General Appropriations Act, nilagyan nila doon na pwedeng gamitin yung mga pondo na yan. Oo. Yun na nga ro po. Ako, sa yun ang magiging problema. Ngayon, ang nabanggit ko kayo ng umaga, pwede bang gano'n na lamang? Kasi di ba nung Friday, nakikinig ako sa inyo, sabi ni San Marcoleta, parang gano'n lang kadali. Pag sinabing bawi, ibig sabihin, andun lang ba yun? Intact ba yung pera na yun? Hindi. Wala Di ba? doon, Jen. Sa National Treasury? Kasi ginamit nga nila sa nakaraang budget Ayun na sa nga, ayun na nga. 2024 budget, ang ginawa nila, National Treasury, hindi naman nila hinayaan doon Merong mga unprogrammed funds, di ba? Ang motibo, kaya kinuha yung mga pondo na yan, ay para mailagay sa unprogrammed funds. Ayun. Na hindi nila pwedeng magawa ng direktahan. Kung diba? kukunin mo sa PhilHealth, via PDIC, kinuha mo, direct, dinala sa program, bawal na yun. Ilalagay mo muna sa National Treasury. Tapos ilalagay mo dun sa sa batas, ang pondo rito ay mangbumula sa National Treasury. And then meron ngang laman yung
Oo, Di ba? ano? Kasi hindi po pwedeng pondohan kung walang pera yung National yung Treasury. kaha eh. O yun na nga. Oo. Pero ngayon, ang tanong dyan, di ba, pinababalik. Kinakukuha yung 60 billion. Oo. May available fund ba lagi ang National Treasury? Baka sabi, siyempre, ba lagi yung may pera ang National Treasury? Pero, Siyempre wala. Kasi kinuha. Kaya nga nila nilagay doon kasi wala na nga laman eh. So, ganun. kinuha na sila PhilHealth, di ba? Oo. Nilagay sa Treasury. oo, From Treasury, nilagay sa budget. oo. Ginasto sa mga unprogram funds. Nako. Eh, ala na yun. Pati yung 130 billion ng PDIC. At meron pa atang ibang mga Marami pa kumikitang iba. ahensya ng gobyerno. Eh ngayon, ang balak nila, Jen, Oo. para maibalik yan, merong GAA na ngayon, 2026, di ba? Oo, oo. Ilalagay nila doon sa GAA, dagdag na pondo ng PhilHealth, yung 60 billion. Hindi. Bakit ganun ang no? Dapat babawiin eh. Technically, hindi. Di ba? Hindi additional funds yun. Eto nga, saan mo kukunin ngayon yan, di ba? Yung 60 billion, saan mo kukunin? Yun na nga. Ako yun nga ang point ko eh, no? Kung saan, sabi mo na, di ba yung particular na pera na galing sa PhilHealth, ginastos. Halimbawa, Oh. 10 piso, para madaling Oh, kwentahin. 10 piso, oh. Eh kung sinabi ng sa Supreme Court, balik yung 10 piso na yan, ganun ba kadali na para makuha agad natin yung pera na yun at ibabalik sa PhilHealth? Nagastos na nga eh. So wala kang pagkukunan talaga. So ibig sabihin mga karyasyo, kung unconstitutional at illegal ang pagkakakuha po ng pera ng PhilHealth at ng PDIC, ay pwede pong ipakulong itong si Ralph Recto, sino man ang kailangang ipakulong, si Bongbong Marcos, sino man. Kailangan silang managot sa batas. Bawal, ginawa nila, unconstitutional, illegal. Pwedeng malversation ba yan o graft and corruption? Ganun? Oo. At ba't ang National Treasury ba? Wala ng pera ngayon? Kaya nga nila nilalagay. Kaya sila ba sila nangunguha Kaya na ng sila pera? nangunguha ganun? para mabuo yung trilyong budget. Sino na ba ang ating National Treasurer ngayon? Di ba? Hindi ba yung... Hindi na nga, hindi nga nababalita. Pakicheck nyo nga, sino bang National Treasurer? Siguro dapat magpaliwanag yan, ano? Meron pa bang laman ang ating kaha, ang National ang tagapag-ingat ng yaman ng bansa? Una, di ba, nagbenta ng ginto. Yun, oo. Dapat meron pa rin pera doon. Kasi nga, napagbenta ng ginto, wrong timing daw eh. Ang problema yata, Jen, nagbenta ng ginto. Oo. Saan mapupunta yung pinagbilhan? Sa National Treasury din. May makukuha na naman, lalagay sa program funds, di ba? Talaga Yan ang problema natin. Ganun ba talaga yun? Kasi kung walang laman ng National Treasury, wala kang unprogrammed funds, wala kang available na pondo eh. Hindi, pero siyempre, di ba, ang ating pambansang budget, lagi tayo may mga reserve fund di ba? Di ba, ang ating gold reserve. Hindi mo nang basta ubusin niya kasi yung pera mo, magiging perang hapon yan eh. Oo. Kung wala kang reserbang ginto. Ayan nga yung nakakabahala, Jen. Nung lumitaw ang mga nakawan na ito sa pondo, nagkaroon ngayon ng isipan na kaya naman pala kinukuha yung mga pondo sa iba't ibang departamento. Inilalagay doon para pag inilagay dito, may sapat yung makukuha unprogrammed eh. Parang nakupo lahat ng unprogrammed fund ng ano. Tapos ang unprogrammed na yun, nakadeploy sa mga mababatas natin kung sino bahala na kayo dyan. Ano? Totoo. Ba? Teka lang. Antindi, saan nga natin? Ayun pala, ang current treasurer ng Pilipinas ngayon ay si Ma'am Sharon. Si Ma'am Sharon pala. Kaya lang wala naman siya. Nakabantay lang yan dyan. Sharon P. Almanza, appointed in March 2024, at siya po ang taga-overseas ng Bureau of Treasury. Yes. So, bantay lang sila. Bantay lang siya dyan. Kung pero- ano kunin nila, Pero hindi isa nila yan pwedeng- sa mga sangay ng gobyerno, Nelson, Oo. na may pinakamataas na, pinakamalaking sweldo, ha? Ano ba? Yung National Treasury. Pera binabantayan eh. Oo. Basta lahat ng may kaukulan sa pera, mataas ang sweldo. Hindi Bangko siguro. Sentral ng Pilipinas, di ba? Oo. Hindi, siguro ang pinakamaganda yan, na nakikinig naman lagi sa atin ng mga taga-PCO, ano ha,